Si Darren ay isang mabait na bata, masipag sa pag-aaral at masunurin sa magulang. Sikat din siya sa school dahil sa angkin niyang talino. Habang ang best friend niya namang si Steve ay pasaway, kinaiinisan ng karamihan at masamang impluensya. At isang araw, habang nakatambay sila sa rooftop ng eskwelahan, ay inaya siya ni Steve na batuhin yung bumbilya ng ilaw at di inaasahan na nakita to ng professor nila. Dahil dito ay napatawag ang magulang niya at pinagalitan siya ng mga ito. Sinisi ng mga ito si Steve at giniit nila kay Darren na layuan to. Kaya nagdamdam si Steve nang binanggit to ni Darren sa kanya kahit pa sinabi ni Darren na mag-best friend pa rin sila. Pero noon din, habang nag-uusap sila, ay dumating ang isang misteryosong kotse at hinagis ng lalaking sakay nito ang isang flyer na tila bumagsak mismo sa harapan nila. Ito pala ay imbitasyon sa isang freak show na gaganapin mismo sa bayan nila. At nang makita to ng professor nila ay binili nitong huwag pupunta dahil illegal to at mahigpit na pinagbabawal. Pero nung gabi din na yun ay tumakas si na Darren upang pumunta sa nasabing freak show. Nakakatakot yung lugar na gaganapan at tila kakaiba ang itsura ng buwan. Naghintay sila ng 3 segundo sa pinto at matapos magbayad sa maliit na butas ay may kakaibang nilalang na kumagat sa kamay ni Steve bago magbigay ng 2 tiket para sa kanila. Pagpasok nila sa loob ay hinarang sila ni Mr. Toll kung saan tinanong nito kung nasa hustong gulang na ba sila. At matapos nilang sabihin na oo ay agad silang pinapasok nito. Kaunti lang ang tao sa loob at pag-upo nila ay agad na tong nagsimula. Matapos magpakilala ni Mr. Toll ay agad niyang pinakilala ang isa sa mga freak na si Wolfman. Lumakad to sa harap ng mga nanunood. At sa isang pilantik lang ng daliri ni Mr. Toll ay kinagat nito ang isang babaeng audience. Pero ani Mr. Toll ay huwag daw silang mag-alala dahil matapos ay biglang tumayo yung babae at muling tumubo ang braso nito, si Corma Limbs na may regeneration power. Pinakilala rin si Alexander Reeves na may kakaibang tadyang, si Gertie Teeth na may matalas na ngipin, si Remus Tubelis na may 2 matibay na tiyan at si Everett the Snake Boy na may kakambal na ahas. Tapos ay pinakilala naman si Madam Truske na isang weirdo pero mahusay na manghuhula at napili nito si Darren upang hulaan. Matapos pahawakan ng mukha kay Darren ay mabilis tong tinubuan ng balbas, kasunod ay may nakita tong masamang pangitain kay Darren na lubhan nitong kinabahala. Kaya pagbalik nito sa backstage ay nagbabalato kay Crepsley at sinabing kailangan na daw nilang umalis. Pero binaliwala ni Crepsley ang babala niya at tinuloy pa rin ito ang pagtatanghal. Si Crepsley ay isang totoong vampira na agad nakilala ni Steve dahil nahuhumaling siya sa mga vampira. Kaya naalala niya yung nabasa niyang aklat tungkol sa mga vampira kung saan naroon si Crepsley. Pero naririnig pala ni Governor ang usapan nila na isa ring vampira. Naglabas ng makamandag na gagamba si Crepsley mula sa sombrero niya at namangha si Darren dahil nahuhumaling naman siya sa gagamba. Matapos to pasayawin ni Crepsley sa pamamagitan ng pluta ay tumalsik to at napunta kay Darren. Tila pareho nilang kinilala ang isa't isa bago patukunin ni Crepsley kasabay ang pagsabi kina Steve na di raw totoo ang vampira. Noon din ay dumating ang otoridad kaya mabilis na tumakas sina Darren at Steve. Pero nagkahiwalay silang dalawa kung saan napunta si Darren sa kwarto ni Crepsley. Na-curious si Darren kung anong meron sa loob kaya maingat siyang pumasok dito. Matapos niyang usisain ang kabaong natulugan ni Crepsley ay nakita niya din dito yung gagamba. Napasayaw niya rin to gamit yung pluta. Pero may narinig siyang parating kaya kinuha niya yung gagamba at pinasok niya sa bag niya tapos ay nagtago siya sa loob ng aparador. Dito ay pinag-usapan ni na Crepsley at Governor ang tungkol sa mga vampinis ang masasamang vampira na tumatapos ng tao. Sina Crepsley naman ay nabibilang sa mga vampira na di nananakit. Ani Governor ay unti-unti nang pinapaslang ang mga vampira kaya minungkahin niya kay Crepsley na labanan ang mga vampinis. Nabanggit niya rin ang pagbalik ni Mr. Tiny mula sa kabilang buhay at alam niyang may pinaplano tong masama dahil gusto nitong magkaroon ng digmaan ng mga tao, vampira at vampinis. Pero nahinto ang usapan nila nang biglang pumasok si Steve sa kwarto. Agad siyang nilapitan at sinakal ni Governor. Pero nang sinabi ni Steve na wala siyang masamang balak ay agad rin siya nitong pinakawalan. Ani Steve ay alam niya daw na totoong vampira si Crepsley at gusto niya rin daw maging vampira upang maging malakas siya. At dahil sa di magandang dahilan ni Steve ay sinubukang tikman ni Crepsley ang dugo niya upang i-test at hindi nga siya nagkamali. Masamang dugo ang tinataglay ni Steve kaya di siya dapat maging vampira. Pero nagalit si Steve sa sinabi niya kaya nagbanta si Steve na darating ang araw na tatapusin niya si Crepsley. Kaya galit na lumapit si Crepsley sa kanya pero dahil isa lang siyang bata at wala naman siyang magagawa ay pinaalis na lang nila siya. Noon din ay umalis na rin si Governor. At dito ay napansin ni Crepsley na wala yung gagamba. Buti na lang may lagusan sa tinataguan ni Darren kaya doon siya dumaan palabas kung saan sinalubong naman siya ni Mr. Tiny at pinasakay siya nito sa kotse. Nakita to ni Crepsley at kinutuban siya na may di magandang mangyayari.
Sa loob ng kotse ay kasama ni Mr. Tiny si Merlaf, isang malupit na vampinis at mortal na kaaway ni Crepsley. Hinanap ni Mr. Tiny si Steve na tila kilalang kilala niya silang dalawa at binanggit din ni Mr. Tiny na interesado siya sa kanila at darating daw ang oras na lalapit sila sa kanya upang sumama. Kaya di maiwasang matakot ni Steve bago pa siya tuluyang mahatid ni na Mr. Tiny sa bahay niya. Kinabukasan, dinala ni Darren yung gagamba sa school. Pero di inaasahan na pansin ni Steve na may tinatago siya sa locker kaya pinilit siya ni Steve na ipakita to. Kaya nagulat si Steve nang malaman na ninakaw ni Darren yung gagamba ng vampira. Gusto daw to makita ni Steve. Kaso biglang nagring yung bell kaya nabitawan niya to at nakalabas to sa kulungan. Tumakbo to sa gitna ng mga estudyante kaya hinabol to ni Steve upang patayin. Pero pilit siyang inaawat ni Darren na masaktan to. At nung inakala ni Steve na mapapatay niya na to nung naipit to sa bintana ay bigla tong nawala. At bigla na lang, nasa loob na pala to ng damit niya. Gumapang to sa mukha niya at bigla siya nitong kinagat tapos ay iniwan siya nitong walang malay. Kaya napilitan si Darren na bumalik kay Crepsley upang humingi ng antidote. At kahit nagalit si Crepsley sa pagkuha ni Darren sa gagamba niya, ay bibigyan pa rin daw niya ng antidote si Darren. Pero sa isang kondisyon, gagawin niya daw half-vampire si Darren upang magsilbi sa kanya. Sasama daw sa kanya si Darren habang buhay upang mailayo siya kay Mr. Tiny dahil sigurado daw may balak tong masama kay Darren. At matapos tiyakin ni Crepsley kay Darren na di niya kailangan pumatay ng tao kapag vampira na siya ay pumayag na rin si Darren upang mailigtas si Steve. Tinikman ni Crepsley ang dugo niya at good blood naman daw siya kaya agad na nilang sinimulan ang palitan ng dugo. Nakaramdam ng kakaiba si Darren at matapos niyang matumba ay tila naging kakaiba ang mga daliri niya. Tapos ay pinasakay siya ni Crepsley sa likod at mabilis silang nag-sprint upang puntahan si Steve. Sa bintana ng ospital sila dumaan at nang makita nila ang lumalalang kondisyon ni Steve ay agad siyang nilapatan ng panglunas ni Crepsley. Pero matapos magamot ni Crepsley si Steve ay biglang pinindot ni Darren yung alarm. Pero nang oras na dumating yung mga nurse ay biglang mabilis na nawala si Crepsley. Kinabukasan ay gumaling na agad si Steve. Nagkaroon din ng pambihirang kakayahan si Darren. Ang problema nga lang, karne na lang ang gusto niyang kainin. Nagke-crave na din siya sa dugo ng tao kaya montik niya nang makagat ang kapatid niya. Kaya umiiyak siyang pumasok sa kwarto niya kung saan naghihintay na pala sa kanya doon si Crepsley. Alam ni Crepsley na mabuting bata si Darren. Kaya upang di niya masaktan ng pamilya niya ay kailangan daw nilang umalis. Pero di lang siya basta aalis dahil kailangan niya daw munang mamatay. Kaya agad niyang pinuntahan ng mga magulang niya upang sabihin kung gaano niya sila kamahal. Matapos ay nagpaalam din siya sa natutulog niyang kapatid. Tapos nito ay nagkwentuhan sila ni Crepsley sa labas ng bintana kung saan may pinainom na potion sa kanya si Crepsley. Nang umepekto na yung potion sa katawan ni Darren ay biglang binali ni Crepsley ang leeg niya at hinulog niya siya sa ibaba. Pero matapos mailibing ni Darren ay agad siyang pinuntahan ni Crepsley para hukayin. Habang si Darren naman ay nagsa-cellphone lang sa ilalim. Pero noon din nang makaahon na si Darren ay naramdaman ni Crepsley na may ibang vampira sa paligid. Kasunod ay inatake siya ni Merlaf. Gusto ni Merlaf na kunin si Darren kaya ginawa ni Crepsley ang lahat upang pigilan siya. Pero mas malakas si Merlaf kesa kay Crepsley. Buti na lang nang makukuha na nito si Darren ay nakagawa ng paraan si Crepsley upang mabawi siya at tuluyan nila tong natakasan ng nasagasaan to ng truck dahil sa paghabol sa kanila. Dinala siya ni Crepsley sa Cirque du Freaks dahil mas ligtas daw siya dito. Pumayag naman si Mr. Toll na manatili muna si Darren sa kabila ng pagiging neutral niya sa pagitan ng vampire at vampinis. Doon ay nakilala niya si Rebecca na isang monkey girl at nakasama niya naman si Everest sa kwarto. Nakita niya rin doon si Harkat, yung nilalang na kumagat sa kamay ni Steve. Nagulat naman si Madam Troska nang makita niya si Darren at muli na naman siyang nakakita ng masasamang pangitain. Pero di niya to pinahalata kay Darren. Agad niya na naman tong sinabi kay Crepsley pero binaliwala ulit to ni Crepsley at giniit na kailangan niyang pigilan kung ano man ang binabalak ni Mr. Tiny kay Darren. Naging maayos din ang pakikisama niya sa mga freaks. At upang di maging pabigat ay nagsilbi si Darren sa circus sa pamamagitan ng paglilinis ng mga dumi ni Wolfman at pagkuha ng mga daga bilang pagkain. Habang si Steve naman ay naging mainitan ng ulo dahil sa pagkawala ng tangi niyang kaibigan na si Darren. Pero habang nasa rooftop upang tapusin ang sariling buhay, ay pinuntahan siya ni Mr. Tiny. Ani Tiny ay buhay pa raw si Darren at inaagaw nito ang pangarap niyang maging vampira. Pero pwede rin daw maging vampira si Steve kung sasama siya sa kanya. Ani Tiny ay di daw siya vampira. Di rin siya vampinis. Gusto niya lang daw makitang maglaban ng mga vampinis at vampira. Kaya niya rin daw bumuhay ng patay at magpabalik-balik sa kabilang buhay. Sa madaling salita ay makapangyarihan siya.
At kinagabihan din nung araw na yun ay naalarma at nagtago ang mga freak sa circus. Masaya namang naglabasan ng mga Harkat dahil dumating pala si Mr. Tiny. Kinausap niya sina Crepsley at Mr. Tall upang ibigay sa kanya si Darren. Pero syempre di pumayag yung dalawa. Ani Tiny, kailangan daw tuparin ang hula kung saan magkakaroon ng bagong leader ang vampira at vampinis mula sa dalawang matalik na magkaibigan. Pero pinabulaanan to ni Crepsley at sinabing gagamitin lang ni Tiny si Darren sa sarili niyang motibo. Kaya nagbanta si Mr. Tiny na makukuha niya rin si Darren tapos ay agad siyang umalis. Alam ni Crepsley na nanganganib na ngayon si Darren. Kaya tinuruan niya si Darren na ipagtanggol ang sarili nito kung sakaling wala siya. Pero mahina pa si Darren dahil di pa siya nakakainom ng dugo. Kaya nagpatulog ng isang tao si Crepsley at sinugatan niya to ng maliit sa balikat upang doon sumipsip si Darren. Dito mamamatay at di rin to magiging vampira pero ayaw pa rin talaga manakit ng tao ni Darren. Habang si Steve naman ay isa ng vampinis. Pinuntahan nito yung professor nila kasama si Merlaf at walang awa tong pinaslang ni Steve upang inumin ang dugo. Sumugod na rin ang mga vampinis sa circus. Pinakawalan nila si Wolfman kaya hinarap nito yung mga vampinis pero pinagtulungan siya ng mga ito. Habang sinubukan naman nilang kunin si Darren pero dumating si Crepsley upang tumulong. Matapos talunin ni Crepsley yung mga vampinis ay pinagtago niya muna si Darren. Handa na rin lumaban yung mga freaks. At lumabas din si Mr. Tall upang umawat kaya napilitan umalis yung mga vampinis. Pero nakuha na pala nila si Rebecca at nag-iwan sila ng mensahe na kailangan daw umuwi ni Darren sa bahay nila. Dahil pumunta pala si Steve sa kanila kasama si Mr. Tiny at kinuha nila ang pamilya niya upang gawing hostage. Kaya pag uwi ni Darren ay natagpuan niya ang isang sulat kung saan pinapapunta siya sa pinagganapan ng freak show. Agad tong pinuntahan ni Darren kung saan sinalubong siya ni Merlaf at nilabas nitong nakabitin ng pamilya niya kasama si Rebecca. Gulat na gulat sila nang makitang buhay si Darren. Pero pinapili siya ni Merlaf kung sino ang ililigtas, ang pamilya niya o si Rebecca. Lumabas rin doon si Steve. Inaya niya si Darren na sumanib sa kanila. Pero nang di niya nakumbinsi si Darren ay inatake niya siya. Kasabay naman nito ay dumating rin doon si Crepsley na malugod namang pinapasok ni Mr. Tiny dahil gusto niya raw masaksihan ang susunod na mangyayari. Sa loob ay naglaban si Crepsley at Merlaf. Habang gamit naman ng buntot ay kinalas ni Rebecca yung tali niya at agad niyang pinuntahan si Darren upang ipainom ang dugo niya para lumakas siya. Nung una ay ayaw ni Darren. Pero matapos siyang kumbinsihin ni Rebecca ay napilitan na rin siyang pumayag. Patuloy namang naglalaban sina Crepsley at Merlaf habang si Mr. Tiny naman ay nanunood lang sa kanila. Pero bigla ay nasaksak ni Crepsley sa puso si Merlaf na agad naman itong kinasawi. At natuwa naman si Mr. Tiny sa nasaksihan. Muling naglaban si Darren at Steve. Pero mas malakas na ngayon si Darren. Kaso nga lang, ayaw niyang tapusin si Steve. Kaya inawat na sila ni Mr. Tiny. Pero ayaw magpaawat ni Steve kaya pinahinto sila ni Mr. Tiny na tila kaya sila nitong kontrolin. Pinabalik niya na muna si Steve sa kanya at sinabihan niya si Darren na di magtatagal ay lalapit din siya kay Mr. Tiny dahil ang totoo daw ay mas uhaw sa dugo si Darren kesa kay Steve. Tapos nito ay ginamit ni Mr. Tiny ang kapangyarihan niya sa nasawing katawan ni Merlaf. Tila natunaw to at maya-maya pa ay bumangon si Merlaf na isa ng Harkat. Binigyan to ni Mr. Tiny ng damit at nagkandara pa tong sumunod sa kanya paalis. Muling nagpaalam si Darren sa kapatid niya tapos ay binura na ni Crepsley ang mga alaala nila na buhay si Darren. Lalo namang nagkalapit sina Darren at Rebecca na tumungo sa halik na puno ng pagmamahal. Naging opisyal na ring tinanggap si Darren sa circus kaya isa na rin siyang freak. Kung nagustuhan mo ang movie recap na to ay huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pa nating recap. Maraming salamat sa panunood!